Ika-20 ng Enero sa kalendaryo at ngayon ay talaga namang napakabaliw na araw. Sa pandaigdigang politika, sinira ni Donald Trump ang Economic Forum sa Davos, nagdulot ng internasyonal na eskandalo at nakansela ang mga pag-uusap ukol sa Gaza Strip at digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Ilang lider ng Europa, kabilang si Vladimir Zelensky, ay kinansela ang pagdalo sa Economic Forum dahil di nila nakitang kailangan makipag-usap kay Donald Trump. Si Donald Trump ang nagkansela ng 800 bilyong kasunduan sa Ukraine para sa muling pagbangon matapos ang digmaan. Nagdesisyon si Trump na sumugal at inanunsyo na kahit may alternatibong seguridad na inalok ni NATO Secretary General Mark Rutte, hindi pa rin maiiwasan ang pagsakop ng Amerika sa Greenland. Sabi niya, wala nang balikan. Kaya biglang itinigil ng Europa ang palitan ng impormasyon sa paniniktik sa mga Amerikano. Kasabay nito, binatikos ni Donald Trump ang United Kingdom dahil sa pagpasa ng Mauritius na may base militar ng United States. Dati ay sinuportahan ni Trump ang ideyang ito, ngunit nilabag niya ang diplomatikong protokol at naglabas ng personal na mensahe kina Emmanuel Macron at Mark Rutte. Nagbanta ang Pransya ng 200% na taripa. Kasabay nito, kinansela ng United Nations ang pagbisita sa Davos dahil ipapakita ni Trump doon ang sariling bersyon ng United Nations na tinawag na Konseho ng Kapayapaan. Hindi malinaw kung para kanino ito dahil ayaw sumali ng mga Europeo. Pero si Lukashenko ay nagsabing kasali siya sa Konseho ng Kapayapaan. At lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng isang araw. Kaya tara, sabay nating alamin at ayusin ang lahat ng ito. Ako nga pala si Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. At mga kaibigan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalathala ng mga balita agad-agad kapag may dumating na impormasyon. Sige, simulan na natin agad sa Ukraine. Hindi pipirma si Washington at Kyiv. Sa World Economic Forum sa Davos, hindi mapipirmahan ang 800 bilyong kasunduan para sa muling pagbangon ng Ukraine gaya ng plano. Inaasahan na pipirmahan ng mga presidente ng Estados Unidos at Ukraine, sina Donald Trump at Volodymyr Zelensky, ang dokumento, ngunit kinansela sa huli ang pagpupulong ng dalawang lider kung saan ito sana mangyayari. Kinansela ni Volodymyr Zelensky ang talumpati niya ngayon sa Davos. Sa gitna ng pambobomba ng Russia, muling nawalan ng init ang malaking bahagi ng Kyiv at naputol ang kuryente sa Chernobyl Nuclear Power Plant. Kinumpirma ng International Atomic Energy Agency na naputol ang koneksyon ng Chernobyl Nuclear Power Plant sa panlabas na linya dahil sa aksyon ng Russia. Balik tayo sa kasunduan. Sinabi ni Zelensky na pwede magbago ang lahat kahit kailan, pero sa ngayon, batay sa datos ng Axios, hindi planado ang kasunduan para sa muling pagbangon ng Ukraine sa Davos. Kay Trump, iba raw ang layunin niya sa forum na ito, tungkol sa Greenland at Konseho ng Kapayapaan. Pero ayon sa Axios, posible pa ring magkita sina Trump at Zelensky kahit walang inaasahang malaking tagumpay. Sinabi ng kampo ni Trump na kailangan pang pagandahin ang kasunduan at hindi naman nila planong lagdaan ito. Mas matatag na ang posisyon ni Zelensky. Binigyang diin niyang mahalaga ang plano para sa kaunlaran at seguridad. Pupunta lang siya sa Davos kapag kumpleto na ang mga dokumento. Kung hindi at may ibang plano si Trump, ano pa ang silbi ng pagpunta? Sabi ni Zelensky, ang pagkikita nila ni Trump ay dapat magbunga ng malinaw na resulta na papabor sa Ukraine at magpapadali sa pagtatapos ng digmaan, hindi lang basta pagkikita. Gusto ko lang banggitin na inilahad ng Kyiv ang plano para sa ekonomikong pag-unlad noong katapusan ng Disyembre, na binigyang diin na ito ay kinakailangan para sa muling pagbangon at pagbabalik ng buhay sa Ukraine. Ang plano ay mangangailangan ng $800 bilyong na puhunan sa loob ng 10 taon pagkatapos ng digmaan. Tandaan, ang planong ito ay hindi lang gawa ng Ukrainians, kundi pinagsamang plano ng Amerika at Ukraine. Sa simula, umaasa si Zelensky at ang mga Ukrainian pati na rin ang pag-anunsyo ng mga taripa laban sa mga bansang Europeo na nagpadala ng kanilang mga sundalo sa isla ng Greenland.
Sa huli, basta na lang isinantabi ni Trump ang anumang negosasyon tungkol sa Ukraine at dito mahalaga ang isang bagay. Inaasahan na sa Davos mismo, kasama ng mga Amerikano, tatalakayin ng mga Europeo ang mga garantiya ng seguridad para sa Ukraine, pati na rin ang arkitektura ng seguridad ng mismong Europa. Pagkatapos nito, pupunta sa Moscow ang mga espesyal na kinatawan ni Trump na sina Steven Witkoff at Jared Kushner para makipagnegosasyon kay Putin. Hindi makikipag-usap si Trump sa mga Europeo. Okay Zelensky, pero tuloy pa rin ang pagbisita ni Witkoff at Kushner sa Moscow. Lumilitaw ang tanong, tungkol saan kaya ang pag-uusapan nila doon? Ano ang balak iharap ni Donald Trump sa Davos? Dahil tutuloy pa rin siya roon. At dito nagsisimula ang totoong kaguluhan. Dalawa lang paksa ni Trump, Greenland at Konseho ng Kapayapaan, simulan sa Greenland. Kaya mula pa umaga ng Enero 20, sinabi ni Trump na nakipag-usap siya kay Secretary General ng NATO na si Mark Rutte tungkol sa Greenland at pumayag siyang makipagkita sa iba't ibang panig sa Davos. Pero dinagdag niya na wala nang balikan at sinabi niya, ang Greenland ay hindi mapapalitan para sa ating seguridad at sa seguridad ng buong mundo. Sabi nila lahat ay sang-ayon, pero sa totoo lang, hindi naman lahat. Pagkatapos nito, ipinost ni Trump ang personal na mensahe ni Emmanuel Macron. Tahasan itong labag sa diplomasya at protokol, pero normal lang kay Trump ang ganitong kilos. Ibig sabihin, sa palitan ng mensahe na ito, sumang-ayon si Macron kay Trump tungkol sa issue ng Syria at Iran, pero hindi niya maintindihan ang mga kilos nito tungkol sa Greenland. Nag-alok si Macron ng GP2 meeting sa Huwebes, pagkatapos ng Davos at iimbitahan ang Ukraine, Denmark, Syria at Russia. Inaya ni Macron si Trump mag-lunch sa Paris sa Huwebes bago bumalik sa United States. Sipi mula sa pag-uusap ni Macron, kaibigan, nagkakasundo tayo sa Syria at pwedeng gumawa ng maganda sa Iran, pero di ko maintindihan ang ginagawa mo sa Greenland. Nag-alok si Macron kay Trump ng pag-uusap. Bukod pa rito, kinumpirma ngayon ng palasyo ng Elysee ang pagiging totoo ng personal na mensahe ni Macron kay Pangulong Trump ng Estados Unidos, kung saan iminungkahi ng lider ng Pransya na idaos ang pagpupulong ng mga bansa ng G7 sa Paris sa Enero 22 na may kasamang partisipasyon ng Russia. Ito, sa totoo lang, ang unang beses sa loob ng 12 taon na may mungkahi ulit na imbitahan ang mga Ruso sa pag-uusap sa format ng G7. Ibig sabihin, simple lang ang ideya. Okay, kung talagang nababaliw na si Trump, kailangan nang imbitahin ang lahat sabay-sabay sa isang mesa at mag-usap ng diretsahan. Mahalaga rin ang mungkahi ni Emmanuel Macron dahil ito ay dumating habang pinag-iisipan ng Europa kung paano tutugon sa mga taripa ni Trump sa 8 bansang Europeo. Nagpadala sila ng sundalo sa Greenland, kahit 2, 10 o 13 lang. Gamit ang mga taripa, pinupuwersa ni Trump ang European Union na baguhin ang kanilang posisyon sa Greenland. Sa tingin nyo ba na-appreciate ni Trump ang inisyatiba ni Macron na nagsasabing, pakinggan nyo, magpahinga muna tayo, umupo at mag-usap? Hindi. Sinabi ni Trump na posibleng magpataw siya ng 200% taripa sa alak at champagne ng Pransya. Tumanggi si Macron na sumali sa konseho at sinabi pang hindi siya kailangan doon dahil aalis na rin siya bilang presidente. Kung hindi pa rin siya sasali sa Konseho ng Kapayapaan, magkakaroon ng taripa laban sa Pransya. Babalikan pa natin ang usapan sa Konseho dahil may dapat pang talakayin. Pagkatapos nito, nag-post si Donald Trump ng AI-generated na larawan sa Truth Social para patunayan sa mga Europeo ang pag-angkin niya sa Greenland. Ipinakita niya ang larawan ng pagpupulong ng mga kaalyadong Europeo kay Donald Trump sa Oval Office noong Agosto 18, 2025. Sa likod, may mapang nagpapakitang kabilang ang Canada, Venezuela at Greenland sa Estados Unidos. Parang ganito na sinasabing ipinapakita ni Trump ang planong ito sa mga Europeo. Sa ikalawang larawan, sina Trump, John David Vance at Marco Rubio ay bumababa sa lupa na may karatulang Greenland teritoryo ng Estados Unidos ng Amerika simula 2026. At hindi pa doon natapos, inatake rin ni Donald Trump ang United Kingdom, Mauritius at mga isla ng Chagos sa Indian Ocean, kung saan naroon ang United States base na Diego Garcia. Ayon kay Trump, isa pa itong dahilan kung bakit dapat kunin ng United States ang Greenland. Ngayon, narito ang pinakaparadoksal at personal na nagpapaisip sa akin
kung sapat pa ang katinuan ni Donald Trump. Ang pangunahing nilalaman ng kwentong ito ay sinuportahan noon ng administrasyon ni Donald Trump ang desisyon ng United Kingdom. Iyon lang. Paraan para matiyak ang seguridad ng United States base na Diego Garcia ayon kay Donald Trump. Ayos na ideya, ipasa ninyo. Ang base ng United States na Diego Garcia ay mananatili. Ngayon, tungkol sa parehong paksa, sinabi ni Trump, nakakagulat ito. Pinaplano ng United Kingdom, isang kaalyado natin sa NATO, na ibigay sa Mauritius ang isla ng Diego Garcia, mahalagang base militar ng United States kahit walang dahilan mula sa NATO. Tiyak na napansin ito ng China at Rusya bilang tanda ng kahinaan. Ibinibigay ng United Kingdom ang mahalagang lupa. Isa itong malaking kahangalan at dagdag na dahilan kung bakit dapat nating makuha ang Greenland. Uulitin ko, sinusuportahan noon ni Donald Trump ang desisyon ng United Kingdom na ipasa ang mga isla at tinawag niya itong mahalaga sa seguridad ng base militar ng Amerika. Ngayon, tinatawag niya itong kahangalan at pagpapakita ng kahinaan. Pagkatapos, tumindi pa si Trump at nilathala online ang personal na mensahe mula kay General Sekretaryo ng NATO, Mark Rutte. Si Rutte ay patuloy sa pagpapalubag loob. Narito ang sipi, Ginoong Pangulo, mahal kong Donald, ang mga nagawa mo sa Syria ay talagang kamangha-mangha. Ginagamit ko ang press conference sa Davos para itampok ang iyong trabaho sa Gaza at Ukraine. Nakatuon din ako sa solusyon para sa Greenland. At pagkatapos nito, si Mark Rutte ay nag-alok kay Donald Trump ng solusyon sa sitwasyon tungkol sa Greenland. Ang mungkahi ni Mark Rutte ay tumutukoy sa kasunduan noong 1951 na nilagdaan sa pagitan ng Estados Unidos at Denmark 2 taon matapos sumali ang Denmark sa NATO. Nagbibigay ang dokumentong ito ng depensa sa Greenland at pumapayag sa Estados Unidos na magtayo ng base militar sa isla mula Cold War. Doon matatagpuan ang base ng himpapawid ng Amerika na Petofic, kung saan kasalukuyang naroroon ang mahigit 600 katao, kabilang ang humigit kumulang 200 na sundalo ng Estados Unidos. Sinabi ni Mark Rutte, pakinggan ninyo, bakit hindi na lang natin muling lagdaan ang kasunduang ito at magdagdag ng probisyon na nagbabawal sa Greenland makipagtulungan sa mga Ruso at Tsino. Nanindigan si Trump, dapat Amerikano ang isla, wala nang pag-uusapan. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Lumipad si Donald Trump papuntang Davos para irepresenta ang Konseho ng Kapayapaan. Ano ang Konseho ng Kapayapaan? May episode ako tungkol dito sa YouTube channel, kaya panoorin mo yon para maintindihan ang konteksto. Kaya nga, nagpasya si Donald Trump na palitan ang United Nations Security Council at siya na lang ang magpasya at mamuno sa buong mundo. Si Donald Trump ay planong i-anunsyo sa Davos na ang kanyang Konseho ng Kapayapaan ay hindi lang para sa Gaza Strip, kundi para sa buong mundo. Sipi ito mula sa isang White House opisyal. Sa Huwebes, Enero 22, inaasahang iaanunsyo ang pag-aproba sa Konseho ng Kapayapaan at paglagda ng charter nito na pamumunuan ni Donald Trump. Gayon din, ang charter ay nagbibigay sa kanya lamang ng karapatang magveto sa lahat ng absolutong desisyon. Nagulat ang mga Europeo dahil hindi ito ang kanilang napagkasunduan noong Oktubre sa Sharm el-Sheikh. Tandaan, nagkaroon ng pagpupulong ang mga Europeo, bansa sa rehiyon, Amerikano, Israeli, at kinatawan ng Harakat al-Muqawama al-Islamiyya sa tinawag na Peace Summit, kung saan napagdesisyunan ang pagbuo ng Konseho ng Kapayapaan para sa pansamantalang pamamahala ng Gaza Strip. Sabi ni Trump, maganda yan, pero ipapakalat ko ito sa mundo. Buwagin ang United Nations at magtatayo ng Konseho ng Kapayapaan na ipapangalan sa akin. Sabi ng mga Europeo, pakinggan ninyo, iba ang napag-usapan doon. Hindi sinabi na si Trump lang ang magiging pinuno ng Konseho ng Kapayapaan at siya lang magdedesisyon sa lahat. Sa huli, tumanggi ang Pransya na sumali sa Konseho ng Kapayapaan. Paalala, ang permanenteng miyembro ng Konseho ng Kapayapaan ay dapat mag-ambag ng $1 bilyon. Ayon sa Bloomberg, ang United Kingdom, Alemanya, Netherlands,
Sweden at Canada ay balak tanggihan ang alok ni Trump at hindi dadalo sa seremonya ng pagpirma sa Davos. Maging ang Israel ay tumutol at nagbigay ng pansin laban sa Konseho ng Kapayapaan na ito. Ngunit pumayag namang sumali sa Konseho ng Kapayapaan ang mga bansang tulad ng Argentina, Morocco, Qatar, Indonesia at Belarus. Sa kabuuan, inimbitahan ni Trump ang 58 na mga lider sa Konseho na nilaktawan ang China at Aprika. Sa huli, kahapon ng Huwebes sa Davos ay inaasahan na magkakaroon ng malaking eskandalo dahil tumanggi ang mga Europeo na suportahan ang ideya ng alternatibo sa United Nations, lalo na't may alitan pa tungkol sa Greenland. Kinansela ng Denmark ang pagpunta ng delegasyon nila sa Davos dahil sa sitwasyon sa Greenland. Si United Nations Secretary General Antonio Guterres naman ay di rin natuloy dahil sa sipon. Isipin nyo na lang kung ano itsura niya sa harap ng Peking. United Nations na presentasyon ni Trump. Sa huli, nagpasya si Trump na gawing selebrasyon ng sarili niya ang World Economic Forum sa Davos. Ngunit ang mahahalagang issue gaya ng pagtigil ng digmaan ng Russia sa Ukraine ay di na napag-uusapan. Dito ko natatapusin. Ibahagi ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like mga kaibigan. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon gamit ang mga link at detalye sa deskripsyon ng video na ito. Magpapasalamat ako sa inyo para dito. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.